Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So, meron tayong pag-uusapan ngayon, no? Ah, ito naman yung hindi tinatalaban ng bala. Ito ay ano ng KMJS. Isang segment ng KMJS, no? Unang-una bago tayo mag-start mga kababayan ko. Pasintabi doon sa palaging pikon na pikon sa akin pagka pag nagko-content ako ng mga ganitong bagay. Patigil kayo ng patigil sa akin, hindi ko naiintindihan. Inuulit ko kapag totoo kayo, wala kayong dapat ipangamba. Ang wag na wag niyong gagawin kahit kailan magpatigil ng isang taong nagsasalita. 'Di ba? Pag nagpatigil kayo ng isang taong nagsasalita, ibig sabihin hindi niyo kayang sagutin yung isang taong 'yon. 'Di ba? Nagkaroon na kami ng pag-uusap ni Sir Nick Banayo. 'Di ba? Naiintindihan niya kung ano yung ipinaglalaban ko dahil may common grounds kami na siya ay ayaw din niya ng manloloko at hindi rin siya agad-agad naniniwala. 'Di ba? Ito, hindi ko naman ginagawa ito para yung katulad ng bintang nyo sa akin na sinisiraan ko yung mga tao na nasa ganyang larangan sa inyo. Yung mga spiritual na tao. 'Di ba? Gusto kong ipaunawa sa inyo. Kayo din, si Sir Nick Banayo, I'm so sure si Commander Leon na nag-comment din sa akin, alam nyo sa hanay nyo may mga fake din. 'Di ba? May mga fake sa hanay nyo. Kung meron man kayong sa puso nyo na pagmamalasakit sa kababayan natin, katulad ng pinapakita nyo pag kayo ay nanggagamot, alam ko, 'di ba? Kaya kayo nanggagamot ay para makatulong, tama? So yung tinutulungan nyo ay ayaw nyo ring na maloko 'yan. 'Di ba? Kasi ang sinasabi nyo, ang nagbigay ng powers nyo ay ang nasa itaas. 'Di ba? Ang nasa Diyos. 'Di ba? Yan ang nagbigay ng powers nyo. So dahil si God ang nagbigay ng power nyo, ayaw ni God na may naluloko tayo mga kababayan. Yan sana ang naiintindihan nyo sa ginagawa ko. Ako, hindi ko naman masasabi may mga tao kasi na fix na yung paniniwala, wala na akong magagawa doon. Pero kahit man lang na mahikayat ko kayo na mag-isip muna kahit konti, I'm so sure, yung mga lehitimo dyan na manggagamot ay mag-a-agree din kayo sa akin. 'Di ba? Hindi naman siguro masama na hikayatin natin yung mga kababayan natin na mag-isip ng kahit konti. 'Di ba? Huwag nating yung mga kababayan natin ng autopaniwala agad. May freedom tayo. Hindi ko kinokontrol kung kayo ay naniwala agad yan. Go ahead. Support nyo yung paniniwalaan nyo. Pero wag na wag nyo kung patitigilin sa ginagawa ko. 'Di ba? Karapatan ko ito ayon sa saligang batas ng Pilipinas, yung freedom of expression ko. Hindi ko pinakikialaman yan, ha. Kahit kailan hindi ko sinasabi na tumigil kayong maniwala diyan. Bahala kayo. Kung gusto nyo maniwala diyan sa paniniwalaan nyo, hindi ko kayo pinipigilan. 'Di ba? Diba, maniwala kayo na maniwala dyan. Wala naman sa akin Pero, huwag nyo rin akong pakikialaman kung hindi ako naniniwala or may katanungan ako. Diba? Ano ba ang masama sa ginagawa ko? Sinisiraan ko ba yung mga yan? Kapag nagtatanong ako, bakit ganun ang mentality nyo? Yung mga galit na galit sa akin, pag kinokontent ko to, magtapatan nga tayo dito, men. Pag kinokontent ko ba itong mga ganito, ano ba ang masamang na idudulot sa inyo? 'Di ba? Hindi ko naiintindihan minsan, instead na sagutin nyo yung punto, mag-shortcut kayo na, huwag ka magsalita. Who are you? Sino ka para pagbawalan ako? 'Di ba? Hindi ko nga kayo pinagbabawalan. Kung maniwala kayo dyan wala naman akong pakialam 'Di ba? Hindi ko rin naman kayo pinagbabawalan na mag-comment sa akin.
Wag nyo rin akong pagbawalan sa inaano ko. Sinasagot ko nga kayo eh. Di ba? Napaghahalataan minsan na ano eh. Lalo na yung mga peke. Di ba? Napaghahalataan pag madaling magalit sa mga ganitong topic. Ano, I'm so sure, siguro nasa 70 o 80% peke ka. Kaya ka nagagalit sa akin. Kasi ang totoo, ano eh, it's either hindi nilang ako papansinin or sasagutin ako. 'Di ba? Wala namang masama sa ginagawa ko. Ano ba masama sa ginagawa ko? Sinisiraan ko ba? Kapag kini-question ko yung lohika ng ginagawa ng isa, paninira ba 'yon? Or pagiging objective lang 'yon? Kapag sinasabi ko, katulad kagabi yung topic ko, yung confession ng mangkukulam. Kapag sinabi ko na contradicting yon, may bugok kagabi eh. May pahabol pa kagabi eh. Lahat naman sa'yo contradicting. Hindi ba contradicting yung kagabi? Yung sinasabi niya daw ay, ang pangkukulam niya daw ay ginagamit niya sa kabutihan. Kailan pa naging kabutihan ang pangkukulam? Di ba, ang layunin kaya ka nangulam, to cause harm, para saktan mo yung kapwa mo. It doesn't matter eh. Kahit pa sabihin mo na, hindi, ang ginagawa lang naman ay parang pinaparusahan lang yung yung makasalanan. Diba? Who are you? Para gumawa niyan. Diba? Kahit pa sabihin mo, pero sinaktan mo pa rin yung kapwa mo gamit yung pangkukulam, tapos sasabihin mo, gagamitin mo sa kabutihan yon. Kailan ba naging mabuti yun? Hindi ba contradicting yon? Tapos pagagalitan nyo ako na, lahat naman sa'yo contradicting. O di ba bobo? Nako, Diyos ko, mga kababayan ko. Kung maniniwala kayo dyan, maniniwala. Pero disclaimer po, kung naisabi ko na rin to kay Sir Nick Banayo, I'm so sorry kung magiging offensive sa inyo yung mga sasabihin ko pagdating sa ganito. Pero kung totoo kayo at alam nyo na may gabay ng Diyos ang ginagawa nyo, hindi kayo ma-offend sa akin. Diba? Ako ay nagiging objective lamang. Kung ano yung nakikita ko, yun ang pagbabasihan ng tanong ko. Diba? Walang samaan ng loob dito. Ito ay para din lang sa pagsusuri ng... Kung ayaw nyo magsuri, di okay lang. Sige, maniwala kayo dyan. Never ko kayong pipigilan. Kalayaan nyo naman yan eh. Na mamili ng ng paniniwalaan nyo eh. Kalayaan din namin i-express kung anong namin. Hindi naman namin basta pinakialaman yan. Diba? Yun ang laging katwiran eh. Huwag ka kasi makialam. Paano hindi ko pakikialam? Nasa public nga yan. Huwag nyo ilagay sa public yan. Yung mga videos na yan. Dahil ito, paliwanag ko sa inyo, for example, itong topic na to, kay MJS. Nasa public kasi itong video na to eh. At sa public na pagkakapost niyan, may ad comment dyan. Diba? Pwede ako mag-type ng gusto kong sabihin. Kasi nasa public itong na to eh. Itong video na to eh. Okay lang sana, halimbawa, pag may nasabi ako, diba? Kukontrahin mo yung tungkol sa sinabi ko. 'Di ba? Hindi yung tumigil ka. Pag wala kang alam, tumigil ka. 'Di ba? Shortcut ang gusto nyo eh. Gusto nyo manalo agad kayo nang wala kayong ginagawa. 'Di ba? Ano ba, mahirap bang ipaliwanag yung ginagawa nyo? Mahirap nga naman talaga pag peke ang ginagawa nyo. Mahirap talaga ipaliwanag yon. Pero kung totoo yung ginagawa nyo, hindi dapat kayo na-offend. Kakampi nyo ang Diyos eh, kung totoo yung ginagawa nyo eh. Kaya napaghahalataan na peke ang paniniwala nyo pag nagagalit kayo sa akin. Si Sir Nick Banayo hindi nagalit sa akin eh. Di ba? Tapos kayo magagalit sa akin? Men? Hindi, syempre siguro, may mga times na na-offend na-offend si Sir Nick Banayo sa ginagawa ko dito. Pero naintindihan niya yung punto ng ginagawa ko eh. 'Di ba? I'm so sure si Commander Leon ganun din. 'Di ba?
tandaan nyo, kung kayo ay legit, kung kayo ay totoo, kakampi nyo ako. Hindi nyo ako kaaway. Magiging kaaway nyo lang ang kayo kung walang bisa yung ginagawa nyo at peke kayo. Masakit sa peke itong ginagawa ko dahil magkakaroon ng isipin yung tao eh. 'Di ba? Masakit sa peke itong ginagawa ko. Pero kung kayo legit, tandaan nyo mga kababayan ko, na isabi ko na ito sa past contents ko. 'Di ba? Sa mga mundo ng mga professional, marami nang ang peke doon eh. Kahit ngayon mga doktor, just imagine, hindi pa spiritual yun ha. Yung hindi spiritual, yung pagdodoktor, namomonitor yun eh. Ng pamahalaan natin, paano nila namomonitor yun, yung PRC. Nag-i-issue ng lisensya ang PRC sa mga lehitimong doktor. Yun na nga eh, may way na nga para i-monitor yun, may peke pa rin lumalabas eh. Sa mga abogado, 'di ba? Kahit na nagbabar exam ng abogado, kasi yun kasi ang way para mapatunayan na otorisadong mag-practice ng pag-aabuga siya yan. Kapag pasado siya sa bar exam. Yun pa nga lang, may nagpapanggap na abogado pa rin eh. May peke pa rin abogado eh. Paano pa kaya yung mundo nyo na yan? Na walang nagmo-monitor dyan kung sino ang totoo at sino hindi. Papayag ba kayo sa hanay nyo? Mahahaluan kayo ng peke? Diba? Kahit wala ako dito, darating at darating ang time, ki-questionin kayo. Diba? Susubukin kayo, darating ang time. Mga kapatid ko dyan sa mga spiritual na larangan, dadating ang time, susubukin kayo eh. Ano na lang ang mangyayari sa inyo kung panay kayo patigil? Wag mo nang gawin yan, wag mo nang gawin yan. O paano yung mga tao na maliligaw? Hahayaan na lang natin yon. Yung mga naliligaw na tao. Ultimong si Nick Banayo nga, gumagawa din ng paraan para ma-debunk yung mga peke eh. O diba? Gumagawa siya ng video men eh. Na ine-expose niya yung peking umuusok na anting-anting. Panoorin niyo yun. May mga peking nagpapanggap sa kanya. Panoorin niyo yun. Gumagawa ng way si Sir Nick Banayo eh. Diba? Tapos gagalit kayo pagka napag-uusapan ito, itong mga ganitong bagay. Ang gusto nyo agad, auto-paniwala. Kung ganun ang mentality mo, hindi ako magdududa na peke ka. Pero kung hindi ka peke, dapat kakampi mo ko. Yan ang tandaan nyo, mga kababayan ko. Anyway, ipagpatuloy natin itong pagsusuri, no? Meron naman dito, ang topic na ito, ang title ay Grupo ng Manggagamot sa Batangas, Hindi Raw Tinatalaban ng Bala. Ito ay 2 years ago na pinublish, no? So, panoorin natin itong video na to. Na-curious ako dito, ano ba ang meron dito? Maganda rin kasi sa KMJS, mga kababayan ko, bandang huli, meron silang mga experts na magsasalita para ma-determine kung fake o hindi talaga isang bagay. May grupo ng makalalakihan sa Batangas na hindi di umano tinatablan ng bala dahil lang sa suot nilang pulang sinturon at lalo pa raw lumalakas ang kanilang kapangyarihan tuwing mahal na araw. Kadalasan yan, mahal na araw. Gaano kalakas ang iyong pananalig? Ang lalaking ito handang magpabaril dahil sa lakas daw ng kanyang pananampalataya. Hindi raw siya tatamaan ng bala? Sa video, makikita ang isang lalaki na may hawak na baril. Para patunayang may bala ito, itinutok niya ito sa lupa at ipinutok. At sunod na niyang inasinta ang kanyang target. Pero kahit anong gawin nilang kalabit sa gatilyo, di umano ang baril hindi pumuputok. Well, same ito nung kay Sir Nick Banayo. Hindi ko sinasabing ganito din si Sir Nick Banayo.
Same ito nung test na na ginawa kay Sir Nick Banayo. Ito nga yung proposal ko. Hindi ko naman sinasabing fake yan eh. Yung mga ganyang bagay. Ito yung mga kababayan kasi natin, lalo na yung mga hindi naniniwala, kabilang ako doon. 'Di ba? No offense po sa inyo kabilang po ako doon. Ito kasi ang punto ko dito. Sana makinig muna kayo sa akin bago kayo magalit sa akin. Let's say totoo yan yung ginagawa nyo. Sige, i-accept natin na totoo yan. Wag muna tayo magsalita na peke yan or hindi totoo. Ang pinag-uusapan kasi dito, since ipinakita nyo yan, pinakita nyo yan na ang gusto kasi agad ng iba ay maniwala agad sa ganyan. 'Di ba? Wala nang second thought. Basta ipinalabas nyo yan. Kita nyo naman, binaril, gumana. Nung tinutok na sa kanya, hindi na gumana. Ang gusto kasi ng mga nagagalit, paniwalaan mo na agad. Huwag ka nang magtanong. Hindi pwede. Hindi pwede. Sa mga nag-iisip, hindi pwedeng ganon. 'Di ba? Since yan ay ipinakita nyo, dahil vinidyuhan nyo may layunin kayong ipakita sa amin yan. 'Di ba? Ano ang reason bakit kailangan bidyuhan nyo at ipakita sa amin yan? Sige, yung mga mag-uusap po tayo ng wala po tayong awayan dito. Ano po ang reason bakit vinidyuhan nyo at pinapakita sa amin to? Na tinetesting nyo. Ano pa reason? Para kami ay maniwala, 'di ba? Or hindi na para maniwala kami. Para mapatunayan nyo na gumagana talaga yung anting-anting. Tama? Pero sana mga kababayan ko, maintindihan nyo na may mga tao na hindi satisfied sa ganon. Kasi sa ayaw at sa gusto nyo, sa pagpapakita ng ganyan, may butas kayo nakikita dyan. Kasi mga kababayan ko, pwede mapeke yan eh. Tama? Kahit yung mga legit dyan, tumanong kayo, yung pag ganyan-ganyan nila na pinapaputok sa gilid, pinapaputok sa ganyan, tapos pwede mapeke yan o hindi. Huwag niyo sasabihin sa akin hindi pwede mapeke yan. Kahit walang kapangyarihan, pwede mapeke yan eh. Paano ang gagawin? Pwede kasing ang mangyari, bilang mo kung ilan yung puputok na bala doon sa puputok na bala. Tama? May sequence ka. Parang, since hindi naman natin napanood kung paano nag-umpisa yan, di ba? Hindi naman natin napanood kung paano nag-umpisa yan. Pwede kasi, hindi ko sinabing ganun ang ginawa, Pwede kasi, ang mangyari, may bilang na yung balang puputok sa hindi puputok na bala. Pwede yun. Hindi ko sinasabing ganun nangyari, pwede. Yun kasi ang ini-eliminate natin, yung pagdududa. Hindi sinasabing peke agad, pero ayusin natin yung test. Para kami mga hindi naniniwala at para din dun sa mga naniniwala, masolidify yung faith nyo dun sa manggagamot. Pare-parehas tayong makikinabang dyan. Mawawala yung pagdududa namin at the same time, kayo mapapatunayan talagang legit kayo. 'Di ba? Sa credibility nyo rin yun. Ang problem kasi, every time na nagtatanong ako ng ganyan, inaaway ako. Hindi ako naiintindihan. Diba? Hindi nyo ako naiintindihan na, ikaw pumunta doon! ikaw sumubok doon para malaman mo, Hindi naman ako kailangan pumunta dyan eh. Ang kailangan lang naman dyan, ayusin yung test eh. Paano maayos ang test? Kumuha ka ng baril na hindi sa'yo. Di ba? Yung bala, bagong-bagong bala, ilagay sa baso at ijajambol. Live mo ngayon na ilalagay sa baril or sa magazine yung bala. Di ba? Walang cut. Sabay lagay, putok. Test na. Kasi, unang-una, I'm so sorry po, Sir Nick Banayo. Hindi ko naman sinasabing peke. Pati ito, hindi ko naman sinasabing peke ito.
Pero ang napapansin ko kasi, kada may test na ganyan na may video, prepared na yung baril eh. Kahit ba nakita mo na, pinakita naman Ika yung bala na hindi naman siya na wala naman tama. Pwede kasing mangyari, tanggalin mo yung slag, tanggalin mo yung pulbura nun, balik mo uli. Pwede yun. Diba? Ngayon, para wala na lang pagdududa, mahirap din kasi sabihin, hindi pwede yun, hindi pwedeng ganunin yung bala kasi hindi naman nare-reload yung ganung bala eh. Malay lang ba namin? Wala naman kaming alam sa baril din. Kaya, para sa amin na hindi nalalaman yan, doon tayo sa neutral ground, i-jumble nyo yung bala bago nyo ipaputok. Yun lang, tapos na. Sold out na po lahat. Wala na pong problema doon. Wala namang issue doon kung peke yan o hindi eh. Yung test lang ang pinag-uusapan. Diba? Huwag kayong mapipikon kasi karapatan din naman namin yun bilang nagsusuri. Kasi ito bakit ko sinabing karapatan namin yun? Ipinalabas nyo kasi ito sa public eh. Kung tututulan nyo ang bawat sinasabi namin ng mga nagsusuri, dapat hindi nyo na pinalabas sa public to. Every time kasi na maglalabas kayo ng isang video sa publiko, open for scrutinization na yan ng publiko. Diba? Automatic, may masasabi ang tao. Huwag mong i-expect na every time na naglalabas ka ng video sa publiko, ay mapapaniwala mo lahat. Kasama sa sa laro yan. Dahil kung ayaw mo ng ganon, mas mabuti yung video mo, ilagay mo na lang sa GC nyo. Kayo na lang ang manood. Nagigets niyo yung point ko? Parang ganito lang yan, Di ba? Nag-video ako, kumakanta ako, no? Pero feeling ko, ang ganda ng boses ko. Habang kumakanta ako. In-upload ko yung yung pagkanta ko sa ito nga, yung video na lang na to. Di ba? In-upload ko ito sa social media. Hindi ko naman i-expect na lahat kayo papabor sa akin eh. Pero anong ginagawa ko every time na may kumukontra sa akin? Sinasagot ko hanggat maaari. Minsan nga niyayaya ko pa ng harapan na debate eh. Para magkalinawan talaga. Ang problema naman iwas ng iwas. Katulad ni Maestro Ozzy. Hindi siya pabor sa ginagawa ko. Niyaya ko naman ng diskusyon. Ayaw naman magsalita pagkaharap na ako. Iwas ng iwas naman. Di ba? Buti nga kayo kahit inaaway nyo ko kahit kontra kayo sa sinasabi ko kayo, binibigyan ko kayo ng chance na makausap ko. Ayaw nyo naman. Diba? Alam ko kasi yung responsibility, pag pinost ko to, marami talagang kukontra sa akin, may mga magpapabor sa akin, pero hindi sa lahat ng oras ganon. Sana kayo din, ganon din ang isipin nyo. Nagigets nyo na mga kababayan ko? Hindi ako nandito para makipag-away. Mini-make sure ko lang na yung mga pinapanood namin ay talagang accurate. At walang halong panluloko. Hindi naman porkit nagsuri ka, inaakusahan na kayo manluloko eh. Parang ganito lang di ba? Papasok ka ng mall, anong ginagawa? Kahit sa airport, anong ginagawa pagka pumasok ka ng mall? Kinakapkapan ka ba, di ba? Ibig sabihin ba nun, pinagbibintangan ka ng terorista nun? Hindi. Mini-make sure lang na magiging safe yung mga tao doon sa loob na walang makakapasok na may daladalang baril na magkokos ng kaguluhan. Di ba? Para sa atin lahat yun. Pupunta ka sa airport, ilalagay yung bag mo sa huwag kayong magagalit. Dahil hindi naman kayo pinagbibintangan na may daladala kayong bomba eh. Pag nilagay sa x-ray yung bag nyo, mini-make sure lang na walang teroristang makakapasok doon para walang mapapahamak na kapwa natin. Sana naiisip nyo. Katulad nito, no? Pag nagsusuri ako, hindi naman nangangahulugan na peke ka na. Yan kadalasan ng inana, hindi ka naniniwala. Ito kadalasan to, pati sa mga ghost hunter. Pag kinokontra kong fake yung video nila, sasabihin sa akin, bakit hindi ka naniniwala sa multo? Multo ba yung kinontra ko?
O yung video niyang peke. Katulad niya na sa albularyo, pag hindi ako naniwala do sa isang video katulad kagabi do sa mangkukulam. Hindi ako naniniwala doon. Hindi ka ba naniniwala sa kulam? Nasa Bible ang kulam? Hindi naman kulam ang hindi ko pinaniniwalaan, yung tao. Yung kulam itself, nasa Bible, totoo yun. Pero may magkiklaim sa harap mo na mangkukulam siya tapos mali-mali, kontra-kontra yung sinasabi. Hindi mo ba pwedeng gamitin ang utak mo doon na parang may mali? Di ba, men? Sana naiintindihan nyo kung ano yung sinusuri ko. Ang lalaki na tinatarget ng baril sa video, ang 34 anyos na si Ronald. Yun ang naging tradisyon ko tuwing mahal na araw. Nagiging panata ko na para mga tao matutong magdasal sa Panginoon. Alam mo yung mga tao ngayon, to is to believe. Ang problem nga nito, kuya, di ba? For now, hindi ko pa sinasabing fake yan. Ang nagiging problem kasi dito, yung test nga, hindi siya sapat. Di ba? Alam mo kung bakit masyadong delikado yan or delicate yung yung pagpapakita ng ganyan? Pag may naniwala sa'yo dyan, tapos just in case na hindi ka pala totoo, ipapahamak mo yun eh. Diba? Napanood nyo ba yung grupong Tadtad? Nasa community ko po kung paano ratratin ng military yung mga naniniwala sa anting-anting. Nasa community ko yun dito sa channel ko. Hindi ko lang pwede ipalabas yun dahil brutal yun eh. Yung grupong Tadtad, wala pang sensor, wala pang sensor yung MTRCB nun eh. Sinugod niya na na may dala-dala siyang itak, na naniniwala siya, napaniwala kasi siya na hindi siya tatalaban ng bala. Ayun, nung binaril siya, natalaban siya ng bala. At yung mga kafgu, naniwala din sa anting-anting niya. Kaya ang tendency, kahit nakadapa na siya, binabaril pa rin siya, baka daw bumangon uli. Di ba? Si Ronald ang tinatawag na blessor o yung punong maestro ng kanilang samahan sa Batangas na kung tawagin, martir pulahan. At hindi raw basta-basta makakaanib sa kanilang grupo. Ang mga nais kasing maging miyembro, kailangang dumaan sa matinding pagsubok. Kung saan pinagtataga sa katawan gamit ang itak. Pinapatunayan ko sa kanila na ito ay tunay. Lahat na po ng membro kasi. Parang ito yung Paimtim munang Ito, wait lang ha. ang bagong ito, ang comment ko naman doon sa tinatadtad yung sarili. Diba? Kasi, meron tayong kasi parang hindi ko pwedeng tanggapin yun ng pag ganun-ganun lang kung hindi ibang tao ang gagawa at hindi ibang itak yung gagawa. Kasi ito na naman tayo, self-serving kasi yun, kung ikaw ang tataga. Maybe totoo naman talagang tinataga mo, pero nandun na naman kasi yung pagdududa uli eh. 'Di ba? Pwede kasi nga mangyari, kontrolado mo yung pagtaga mo at alam mo yung kalagayan ng itak mo. Hindi naman yun yung test sa real world eh. Sa real world, pagka aanuhin ka na, pagka papatayin ka na, ibang itak ang gagamitin at depende yun sa lakas ng magi-strike sa'yo. Diba? Pero who knows, Yun lang naman na sinasabi ko, yung mga test na ganon. Hindi kasi pwedeng paniwalaan yun dahil self-serving yung mga ganon eh. Ano ba yung self-serving na tinatawag na ganyan, mga kababayan ko? Parang ganito, diba? Patutunayan ko sa inyo na ako ang pinakagwapong tao sa buong mundo. Tapos ang gagawin kong gagawin kong ebidensya para mapatunayan yon, tanungin nyo ang nanay ko. Malamang nanay ko yun eh. Ako talagang sasabihin na pinakagwapong lalaki sa buong mundo. Di ba? Nagigits nyo ba ibig ko sabihin? Kaya dapat yung mga test na ginagamit yan galing sa external, hindi siya self-serving dapat. At saka papahiran ito ng langis.
Pagkatapos, sinimulan na ang itinuturing nilang pagbabasbas sa pamagitan ng pagtaga ang katawan ng bagong miyembro. Himala raw na wala man lang anumang gasgas o sugat. Welcome sa ating samahan sa Mater Pulahan. Nakaramdaman ko lang na hinihiwa ako. Ayan. Na parang alambre lang siya. Kayo po ba'y nakaramdam ng konting kaba? Hindi ko maiiwasan pero ang unang lapat at pangalawang lapat wala no. Ang nagbibigay daw Yun. Ang masakit nun, hindi ko sinasabing peke, ha? Baka mamaya may ma-offend na naman dyan. Ang masakit nun kasi, just in case na hindi totoo yun, napaniwala mo na yung tao eh. Paano pag yan ay, nasabak na sa isang buwis buhay na pagkakataon? Baka mamaya yung faith niya doon sa ginawa mo, yun ang panghawakan niya eh. Just in case ha, na peke ito. Okay lang sana kung totoo. 'Di ba? Paano kung ang nagpaniwala kay Kuya ay peke? Hindi ko sinasabing peke ito ha. Paano kung ibang tao ang nagpaniwala sa kanya na peke 'yon? Yun kasi ang concern natin. sa kanila ng kakaibang kapangyarihan na hindi tablan ng bala at itak ang pula nilang sinturon na kung tawagin, bakos. Yun po ay magkakaroon siya ng kakayanan na makakaiwas sa kapahamakan tulad ng pampakunat sa katawan, sa balat, antay-patalim, antay-bala. Nasasayo na po yan. Kung yan ipagpatitibay mo, idadaan mo siya sa ayuno. Kung paano mo siya gawin ng sakripisyo para magkaroon siya ng angkin taglay na bertud sa sarili mo. Ang bakos, gawa sa tinatawag nilang mutya ng kaligtasan. Paano yun? Paano pag magpapaturok ka ng vaccine? Hindi ka rin tatalaban ng karayom? Di ba? Pampakunat daw ng balat eh. Pinaghalo-halong suso, bato, ngipin ng kidlat daw at orasyon. At saka ibinalot sa pulang tela. Ilalagay na doon sa altar, then final blessing na ito ni Blessor. Kada miyembro, meron ding kwintas na gawa naman sa samut-saring uri ng kahoy na para raw maging mabisang pangontra sa anumang kapahamakan. Kailangang dasalan sa loob ng 49 na araw. At ang talab ng bakos at kwintas di umano lumalakas tuwing sasapit ang Kwaresma. Parang din sa ating katawan yan. Pag hindi tayo kumain, tayo naghihina. Ganun po din yan sa bakos, dasalan mo rin siya kung paano mo siya pinakain ng iyong katawan lupa. Taong 1999, nung itatag ni Ronald ang grupo niyang Martir Pulahan sa Basilan sa Mindanao. Dati raw siyang sundalo at ang mga agimat na ito raw ang nagligtas sa kanya sa mga hindi nila malilimutang engkwentro. Pero kinalaunan, tumiwalag si Ronald sa serbisyo. Mula Basilan, lumipat ng Batangas, kung saan na niya ipinagpatuloy ang itinayo niyang samahan. Iniisip namin na bumuo ng grupong ito upang kung sino man yung mga taong gustong mapalapit muli sa kalooban ng Diyos, ay amin silang iniuhubog. Si Ronald, meron din daw kakayahang manggamot. Talagang katambal na ayon doon sa mga comments nyo kagabi. Correct me if I'm wrong parang automatic na, halimbawa pag natuto kayo ng ganyan, parang kaakibat niya na yung paggagamot. Tama ba ako? Yun sa pagkakaintindi ko. Kasi binabasa ko yung mga comments nyo parang sa understanding ko sa mga impormasyon na binibigay nyo sa akin, kapag halimbawa natuto kang kumulam or natuto ka ng mga ganyan, katambal na nun na matututo ka na rin na manggamot. Tama ba ako? Correct me if I'm wrong Hintayin ko yung sagot nyo uli. Ipinamana raw kasi sa kanya ng kanyang mga ninuno ang isang libro na may mga naka-imprenta raw na Latin. Ito Ipinamana, pero parang sulat kamay ito Hindi, tinatanong ko lang sabi niya kasi, ipinamana daw ng ninuno niya. Pero parang ang tingin ko dito, kasusulat lang yan Tapos yung papel niya, fresh na fresh pa. Tapos modern pa yung bookbind. Contradicting o hindi? Hindi, tinatanong, nagiging objective ako Kasi ang sabi dito,
Ipinamana raw kasi sa kanya ng kanyang mga ninuno ang isang libro na may mga naka-imprint. Diba? Pinamana daw yung mga, yung libro na yan. Pero parang kakasulat ng ballpen at yung papel niya, bago pa siguro mga 5 years lang to Or 2 years, 3 years, tapos modern pa yung pagkaka-bookbind. Hindi, objective ba? Tutulan nyo ako. Di ba ganyan ang itsura ng libro niya? Parang bago lang. Tapos pinamana sa kanya na ninuno niya. Libro ang tinutukoy kasi baka mamaya sabihin nyo sa akin, hindi mo ang pinamana sa kanya yung knowledge, tapos sinulat niya na lang. Sabi, libro daw Pero anyway, baka ganun Baka meron siyang, baka may lumang libro talaga, ang ginawa niya, nire-write niya na lang. Di ba? Nire-write niya na lang yung laman. Renta raw na Latin na panalangin. Ito ang kanyang libro na tinatawag niyang Lihim ng Karunungan. May kakayanan na magpapalayas ng masamang espiritu, magkaroon ng proteksyon tulad sa patalim, sa bala. Inaral ko at lagi kong dinadasalan araw-araw. Dasal na ito ang gamit nila sa panggagamot sa mga katulad ni Mary Ann na meron daw bukol sa matres. Yung una po, inisip ko rin na gagaling ba ako dito kasi ito pan-doktor po na sakit. Pero dahil nga po pandemic, mahirap po ang pumunta sa ospital. Nakaramdam na po ako ng kaginhawaan. Sa halip sa doktor ako lalapit, gumaling ako sa spiritual. How do you know na gumaling ka? Kasi for me, ganito, pwede kasing pumasok sa placebo to Alam niyo yung placebo? Yung halimbawa, para sa mga bago nakikinig sa akin, ang placebo ganito kasi, ito yung parang, hindi naman, parang lulukohin ka lang, pero psychologically, mafe-feel mo na gagaling ka. Ito, lagi kong example ito. Ako po nasa medical field ako. Nurse ako before. Diba? Alam ko yung iba sa inyo, sukang-suka na yung sa kwento ko na to. May time kasi noon, kasi ginagamit sa hospital yung placebo Tawag ko nga dati placebo, di ba? Pero kinorek ako, placebo pala yung pronunciation. Ginagamit yung placebo na yan sa hospital. Halimbawa, ganito kasi nangyari sa amin noon. May isa kaming pasyente na masakit ang tiyan. Ngayon, sabi nung pasyente namin, ay turukan nyo ko ng pain reliever, yung anti-kirot, para mawala yung kirot ko, turukan nyo ko ng gamot. Hindi ko kaya, sobrang sakit. Kami, hindi namin pwede gawin dahil walang order ang doktor nun. Ngayon, kinokontak namin si Doc dati, hindi namin makontak, hindi available yung cellphone, cannot be reached. Di ba? Hindi namin kaya magpaalam sa doktor kasi hindi namin makausap yung doktor. Minumura na kami ng pasyente. Ano ba mga putang ina nyo? Hirap na ako dito. Hindi nyo ba ako mabibigyan ng gamot dito sa nararamdaman ko? Anong klase kayo dito? Hindi naman kami pwedeng kumonsulta sa ibang doktor kasi hindi alam nung ibang doktor yung history ng pasyente na yon. Kasi pwede kaming kasuhan kung halimbawa in-administer namin ng pain reliever, baka mamaya contraindication dun sa ibang gamot na tinitake niya. So wala kami magawa. Minumura kami, ang sakit-sakit na daw ng tiyan niya. Alam mo ginawa namin? Kumuha kami ng distilled water, yung head nurse namin. Kumuha ng distilled water. Tubig lang yun tubig lang. Hindi yun gamot. Ang ginawa ng head nurse namin, itinurok doon sa suwero niya at sinabi doon sa pasyente, malakas na gamot po ito makakatulog na po kayo. Yun na sinabi. Tinurok niya, tumahimik yung pasyente. Naniwala kasi siya na totoong gamot yung tinurok. Pero in reality, distilled water lang yun. Ganon gumagana ang placebo. Ginagamit yon case-to-case basis. Katulad doon sa sitwasyon namin, parang pati din sa anong tawag dito? Alam niyo yung yung pills, yung birth control pills? 'Di ba
may parang susundan kang pattern doon na dapat inumin mo araw-araw. May mga ano doon, may mga, excuse me, sumakit alam mo, no? May mga tabletas doon na gaw-gaw lang. Akala mo kasama sa gamot yon, pero nilagay yun doon para hindi ka lang mawala sa bilang mo ng iniinom mo. 'Di ba? Para ngayong araw ito iinumin ko. 'Di ba? Pero may mga ibang tabletas doon na gaw-gaw lang. Pwede rin, alam niyo yung alam niyo equal yung tabletas na sugar. Pwedeng halimbawa, yun ang painumin mo sa pasyente mo na kunyari yun ay pain reliever. Gagaling sila nun, asukal lang yun. 'Di ba? Maraming katulad nito, no, ang sabi niya, feeling ko placebo to 'Di ba may bukol siya sa matris? Nung ginamot siya ng albularyo, ito lang yung theory ko Malay mo gumaling naman talaga siya. Pero ito yung theory ko, paano mo na-deklara na magaling ka na, nagpa-test ka ba uli? Kasi dapat may before and after yan Kung before, nakita na may bukol ka, dapat after magpagamot dyan, nagpa-test ka uli, mako-confirm natin wala ka ng bukol. Pero kung pakiramdam mo lang, placebo lang yun. For me, For me. Pandemic, mahirap po ang pumunta sa ospital. Nakaramdam na po ako ng kaginhawaan. Sa halip sa doktor ako lalapit, gumaling ako sa spiritual na panalangin. Karamihan kasi Paano mo nasabing gumaling ka? May follow-up test ka na ba na talagang nawala yung bukol na yon? Kasi pwede kasing psychological yun ma'am yung sapi tulad ng bato sa kidney, breast cancer, sila po'y bumalik sa akin, nagpapasalamat. Pero ang rurok daw talaga ng pagpapatunay ng lalim ng kanilang debosyon sa samahan, ang pagpapabaril na si Ronald lang daw ang gumagawa. Yun napatunayan ko rin sa aking sarili. Isa pang red flag yun, Isa pa. Red flag lang naman, hindi ko sinasabing peke. Di ba? Bakit ikaw lang yung nagpapabaril, hindi yung mga mo? Di ba, men? Ikaw lang siguro ang hindi tinatalaban ng bala. Alam ko na po din ay magkakaroon siya ng bisa ang aking sakripisyo. Ang aking dinadalangin ay maiiwas ako sa lahat ng uring kapahamakan tulad ng antibala. May gawa nga po yan ay may pamigil. Yung kapangyarihan, yung karunungang tagline namin, sinasabing may kontra sa bala. pati Kaya sila. nga po kahit barilin, hindi nga pumutok, hindi tumalab yung tingga sa katawan niya. Ang leader ng grupong Martir Pulahan ng Batangas na si Ronald, meron daw bertud na taglay. Kahit daw kasi tutukan siya ng baril at kalabitin ang gatilyo nito. Ang baril, himala raw na hindi pumuputok. Alam mo ni mga tao ngayon, twist to believe, mas lalo silang humigpit ng panampalataya nila. Posible nga ba itong mangyari sa baril? Malamang naka-safety po yun. Meron po kasi trigger mechanism and safety picture yung mga firearms. Kaya pag kinalabit, hindi pumuputok. Ang isang cause pa kung bakit hindi siya makalabit, pwedeng nag-malfunction yung baril, nagja-jam. Pero hindi ako pabor doon sa nagja-jam. Kasi parang ang nangyari, predicted mo na magja-jam yung baril. Di power pa rin yun, di ba? Kapangyarihan pa rin yun. Pagka alam mong magja-jam yung baril. Dahil ang pagja-jam ng baril, nangyayari yan ng ng hindi mo inaasahan Gamit nila, not trail gun. Ano? Siguro yung ginamit nila, not trail gun. Ano daw? Kita nyo naman, pinutok mo na bago tinisting sa akin. Hindi pwede yun I mean, nakita na namin ng video, prepared na yung baril. 'Di ba? Kasi minsan, parang ginawa na lang yun. Kita nyo naman, kasi, yun kasi yung goal mo 'Di ba? Not trail gun. Kita nyo naman, pinutok mo na bago tinisting sa akin. Oo, pwede naman kasi yun. Lalo na kung bilang mo kung ilan yung puputok doon sa hindi. Siyempre, totoo. Kasi pinatputok, pumuntok Hindi. Kulang. Kulang. Kaya nga sinasabi kong ganon, kapag ka ang baril ay sayo at ang, tawag dito? At yung bala ay hindi rin in-inspection, invalid yun. 'Di ba? Na-witness ng dalawang mata na live bullet yung ipinasok. Hindi, word mo lang yan Kahit ako, pwede ko sabihin na dyan sa labas ko, may elepante dito sa garahe namin Bakit? Nakikita nyo ba? Pwede bang panghawakan
Hindi ito pang-iinsulto, ano? Tinuturuan ko kayo na maging sigurista kayo. Dahil mga ganitong bagay, buhay natin na nakasalalay dito eh. Pag naniwala ka dyan, at yung buhay mo naiaalay mo na dyan, wala nang bawian. Iisa lang ang buhay natin. Kaya dapat pag-isipan nyo maigi yung mga pinaniniwalaan nyo. Di ba? Ayon naman sa isang physicist, ang ginagawang orasyon sa mga bagong miyembro kung saan walang naiiwang sugat sa pagtaga, meron din daw paliwanag. Posibleng hindi ganun katalas ang itak. Pangalawa is posibleng hindi enough yung puwersa. Kasi kahit na diinan mo, it doesn't mean na enough yung puwersa para makahiwa ng balat. Makikita natin na nilagyan ng oil ang balat. Ang oil ay epektibo na nakakapag-reduce ng friction. Ngayon, pag ginamit natin ang itak sa balat na may oil, alam natin na reduce na ang friction nito at hindi ito ganung masusugatan. Maniwala, ang hindi. Hindi ko nasa kalawang kaisipan nila. Yan ang laging ito yung pinaka-defense lagi. Maniwala, pero kung halimbawa kung alam mo sa sarili mong totoo yan, willing ka talaga dapat na ipatest yan. Agree ba kayo sa sinabi ko? Na walang alinlangan, kasi kung totoo yan, kahit na anong gawin naming mga hindi naniniwala, kung totoo yan, wala kaming panama dyan eh. Naniniwala ba kayo sa sinasabi ko, mga kababayan ko? Kahit totoo yan, let's say halimbawa, ganito, sinabihan nyo ako na hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Di ba? Kahit na anong sabihin nyo sa akin na, hindi ka naman nag-aaral eh. Di ba? Sinungaling ka, hindi ka naman nakapagtapos eh. Di ba? Confident ako kahit kalkalin nyo lahat ng uri ng test na gawin nyo sa akin, lahat ng pagsusuri na gawin nyo sa akin, kalkalin nyo yung school ko. Di ba? Tanungin nyo doon, confident ako. Kasi hindi ko pwede sabihin na kung ayun nyo maniwala, diwag. Talaga ilalaban ko talaga kung alam ko lalo na nasa totoo ako. Diba? Hindi ko i-accept na mali ako. Kapag alam ko na ang sagot sa 1 plus 1 ay 2, kahit saan tayo makapunta, ilalaban ko yon. Ilalaban ko sa inyo na ang sagot sa 1 plus 1 ay 2. Kasi kahit anong gawin namin, kahit na anong test pa ang gawin namin, kung totoo ka, di ba, kung totoo yung ginagawa mo, talo mo kami. Kaya lang, minsan, kung may mga condition yung gagawin mo, hindi mo maaalis sa amin na magduda. Di ba? Part of the game na yon na pag nagduda kami. At kailangan i-accept mo din yon. Di ba, men? Unang-una, inutos din naman ng Diyos yan nasuriin talaga bawat espiritu Tama ako? Unang Juan 4. Unang Juan 4. Tingnan natin kailangan pa ulit-ulitin to Sa modernong panahon. Para inutos naman yan, suriin lahat yan Unang Juan 4. Ito sinasabi sa unang Juan 4. Mga minamahal, wag niyong paniwalaan ang bawat espiritu sa halip. Subukin muna. 'Di ba? Subukin muna niyo ang mga espiritu kung sila ay mula sa Diyos, sapagkat maraming bula ang propeta ang naririto sa sanlibutan. Alam nang may hula na sa Bible na talagang maraming maglilitawan talaga na bulaan. Kaya nga sabi ko, kung hindi ka bulaan, at hindi ka dapat iwas ng iwas. At hindi ka dapat magagalit. Diba? Hindi kasi pwedeng yung auto-paniwala na lang tayo lahat Diba, men? Do you agree? Bago dumating ang Kristyanismo sa Pilipinas, meron tayong mga folk belief sa mga espiritu. Ang kabuluhan nito ay yung psychological benefit. Kung ikaw halimbawa ay may kalaban, nakakababa ng stress kapag alam mong meron kang agimat na puprotektahan ka. Kung talagang naipuprove nila at ginagamit. Pwede. Psychological yung kumbaga tatapang ka lalo. Kapag alam mo may protection ka, di ba? Pwede mong ma-accomplish ang mga bagay na hindi na-accomplish ng
ordinaryong tao. Nila sa mabuti. Wala naman ako nakikitang masama doon. Ngayong nagsimula na ang Kwaresma. Ano sabi ni Father? Kung talagang naipoprove nila at ginagamit nila sa mabuti, wala naman ako nakikitang masama doon. Kung talaga napoprove. Pero kung hindi naman mapoprove, may masama. Kasi pag ang naniwala dyan, pwede nila ikapahamak yon, diba? Let's say, halimbawa, may sundalong napaniwala nila, no? Na hindi ako tatalaban ng meron na akong anting-anting. Then sa operations nila, may paniniwala siyang ganon. Sinugod niya ngayon yung yung mga kalaban, hindi pala totoo. Diba? Iisa lang ang buhay kasi natin, mga kababayan ko eh. Yun sana ang gusto nyong maintindihan sa mensaheng sinasabi ko ngayon. Ngayong nagsimula na ang Kwaresma, magandang pagkakataon ito para bisitahin at palalimin pa ang ating pananampalataya. Para kasahan man o tutukan tayo ng mga problema, hindi tayo tatablan ng takot. Thank you. Yun ang ang pinakamabisa talaga sa lahat, men. Sa Diyos ka maniwala. 'Di ba? Hindi talaga nag-fail yun. Kasi may mga times sa buhay ko na parang hopeless na ang lahat, Hindi ko nga alam kung bakit buhay ako ngayon eh. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos eh. Yun talaga ang totoong anting-anting sa buhay ko. Yung paniniwala sa Diyos mismo. Ngayon, kung halimbawa, kung may naitutulong naman sa inyo yan, pwede rin naman kasi katulad nung sinabi ni Father, na kung napoprove naman yan, wala namang masama doon. Mabibigyan ka ng confidence. Pero, ang bottom line kasi, siguraduhin muna natin. Yun lang naman eh. Nasa sa inyo pa rin naman yan, men. 'Di ba? Nasa sa inyo pa rin yan, maniwala ka doon, go ahead. Pero wag na wag nyo kong pipigilan sa gusto kong sabihin. So, yun lang po mga kababayan ko. Maraming salamat sa inyo lahat. Bye-bye. May boses na nagtatas, Bongo TV, tagapagtanggol, di napapagod sa laban. Sa bawat kasinungalingan, siya'y nagbabalag. Katotohanan ng kanyang hudya.